Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,285-93. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, bakit pareho sila ng pangalan at hitsura? Posibleng lumakas siya ng husto dahil sa isang hindi inaasahang engkwentro sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Bulong ni Fredo, kumbinsido pa rin na ang bagong Vice Palace Master ay malamang na ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Patuloy niya itong iniisip, at lalong kumumbinsi, kung hindi siya ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, bakit wala pa tayong naririnig na katulad niya sa Human Devil Clan? Parang bigla siyang lumitaw mula sa kung saan. Paano naging nagkataon na pareho sila ng pangalan at hitsura sa Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Bago pa man makapag-react si Wendy, nagpaalam na si Fredo at umalis na parang isang bug zone ng hangin. Malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Little junior sister, pasensya na po. Kailangan ko na pong umalis. Umalis si Fredo dahil naramdaman niyang mahalagang tipunin niya ang lahat ng Vice Palace Masters, maliban kay Alvin, upang makahanap ng solusyon. Dapat sana'y ipinaalam niya ito sa kanyang amo, si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, na nasa closed-door cultivation upang malutas niya ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang closed-door cultivation ni Hogarth ay naiiba sa mga nauna. Binigyan siya ng isang ginintoang pagkakataon at nagpasyang samantalahin ang pagkakataong maunawaan ang langit at lupa upang maakit ang Celestial Ascension Tribulation. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang malampasan ang mga hadlang at maging isang eminent celestial. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang mangyari. Sino ang makakaalam kung gaano katagal siyang maghihintay bago muling lumitaw ang isang pagkakataon? Alam na alam ito ni Fredo kaya nagpasya siyang huwag gambling ang cultivation ni Hogarth. Ito rin ang dahilan kung bakit walang pakundangang pinatay niya si Benny, ang nagpapatrulyang disipulo, na sumumpa ng parusang kidlat na maaaring makaapekto sa cultivation ng kanyang amo. Mabuti na lang at nakapag-set up siya ng isang noise-canceling formation dahil sa kanyang mabilis na reflex. Kung maaabala ang kanyang amo, sino ang mag-aakala na mawawalan siya ng pagkakataong maging isang eminent celestial? Dahil si Fredo ay isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, hindi nagtagal at natipon niya ang lahat ng Vice Palace Master. Nang dumating ang lahat, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at mabilis na ipinaliwanag ang kanyang natuklasan sa lahat. Ito. Natigilan ang iilang Vice Palace Master. Ang kanilang bagong Vice Palace Master ay hindi isang Devil Cultivator. Higit sa lahat, siya ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Bagamat nahihirapan silang paniwalaan ang bagay na ito, hindi nila mapabulaanan ang ebidensyang ipinakita sa kanila ni Fredo. Isa sa mga Vice Palace Master ang nagtanong ng may matinding galit, Vice Palace Master yon, alam ba ito ni Lord Palace Master? Hindi pa. Umiling si Fredo. Pumasok na si Master sa closed-door cultivation dahil sa pagkakataong maakit niya ang Celestial Ascension Tribulation. Kung guguluhin ko si Master ngayon, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago muling lumitaw ang pagkakataon? Dahil dito, napagdesisyonan kung huwag na muna siyang guluhin pansamantala. Nakahanap ba talaga ng pagkakataon si Lord Sect Leader para maakit ang Celestial Ascension Tribulation? Tuwang-tuwa ang ilan pang mga Vice Palace Masters nang marinig nila ito. Paano silang hindi makaramdam ng tuwa? Alam nila ang ibig sabihin kung ang isang makapangyarihang nasa tuktok ng 9th form ng Saint Celestial Stage ay makaakit ng Celestial Ascension Tribulation. Kung ang kanilang Palace Master ay magtagumpay sa pagtagumpayan ng Tribulation, siya ay magiging isang eminent celestial. Bukod dito, wala silang pag-aalinlangan na matagumpay na malalampasan ng kanilang Palace Master ang Tribulation. Tutal, sa kasaysayan ng Wandering Saint Palace, wala ni isa sa mga Palace Master ang nabigo sa Tribulation. Ito ay dahil lahat sila ay may espesyal na paraan upang harapin ang Celestial Ascension Tribulation. Sinabi sa akin ng guro na maaaring abutin siya ng isang taon bago siya makalabas sa closed-door cultivation, sabi ni Fredo sa isa pang Vice Palace Master, kaya naman, sa darating na taon, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos at alertuhan ang ating kaaway. Hindi maaaring ibunyag ang balitang ito. Kailangan nating maghintay hanggang sa lumabas ang guro.
Sumangayon ang ilan pang mga Vice Palace Master sa mga sinabi ni Fredo. Tutal, bukod sa Palace Master, wala ni isa sa kanila ang makakapantay sa bagong Vice Palace Master. Bagamat tiyak na tutulungan sila ng iba mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan na harapin ang kanilang bagong Vice Palace Master, ayaw nilang ipaalam ang bagay na ito dahil ayaw nilang masira ang reputasyon ng Wandering Saint Palace. Kung tutuusin, usapin pa rin ito ng kanilang palasyo. Para maging ligtas, gusto kong manampa kayong lahat sa pamamagitan ng panunumpa ng parusang kidlat na hindi ninyo ito ibabahagi kahit kanino. Tiningnan ni Fredo ng matalim ang isa sa mga Vice Palace Master. Ang Vice Palace Master ay walang iba kundi ang ama ni Aseng. Nang makita ng ama ni Aseng si Fredo na nakatitig sa kanya, alam niyang alam ni Fredo ang malapit na relasyon ng kanyang anak kay Alvin. Bumantong hininga siya sa loob-loob. Linger, nakahanap ka nga ng mabuting kaibigan. Matapos magtayo si Fredo ng isang simpleng pormasayon na nagpapawalang bisa ng ingay, isa-isang nanumpa ang iba pang mga Vice Palace Master sa parusang kidlat na hindi nila ipagkakalat ang kanilang narinig. Kakatwa, isang buwan matapos manampa ng parusang kidlat ang mga Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, ang balita tungkol kay Vice Palace Master Alvin bilang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay kumalat na parang apoy sa Wandering Saint Palace magdamag. Bago pa man makagawa ng hakbang si Fredo para pigilan ang pagkalat ng balita, kumalat na ito sa buong Wandering Saint Palace bago pa man ito kumalat. Sus Mariosep. Galit na galit si Fredo kaya napatay niya si Cooper at ang 2 pang nagpapatrulyang disipulo. Pinaghihinalaan niya na ang 3 taong ito ang nagpakalat ng balita. Hindi niya pinaghihinalaan ang ilan pang mga Vice Palace Masters dahil nanumpa sila sa parusang kidlat. Isang malamig at malungkot na figure ang nakitang nakatayo sa kalangitan sa itaas ng Wandering Saint Palace. Nakatitig siya sa direksyon kung saan nanunuluyan si Alvin at Bumulong, sana makatanggap siya ng balita tungkol dito at umalis sa Wandering Saint Palace at Human Devil Saint City. Hindi inakalang si Wendy, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ang nagkalat ng balita dahil gusto nitong bigyan ng babala si Alvin sa tamang oras para makatakas ito. Alam niyang papatayin ito kapag lumabas na ang kanyang amo mula sa isang saradong cultivation. Hindi niya kayang makita itong mamatay kahit alam niyang hindi ito isang devil cultivator. Ito lang ang mga bagay na magagawa ko para sa iyo. Ang iba ay aasa sa iyong swerte, buntong hininga ni Wendy bago nawala ang kanyang figure. Bukod sa mga tao sa Wandering Saint Palace, nagulat din si Aseng. Si Brother Alvin ba ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Hindi siya isang devil cultivator. Paano nangyari iyon? Kahit na bumalik na ang kanyang katinoan, nahihirapan pa rin siyang paniwalaan. Kumalat ang balita mula sa Wandering Saint Palace hanggang sa Human Devil Saint City. Samantala, sa teritoryo ng angkan ng baboy demonyo. Nagtipon muli ang 3 patriarka nang makatanggap sila ng balita tungkol sa angkan ng mga tao demonyo. Pagkatapos ng 1 taon, sa wakas ay nabunyag na ang pagkakakilanlan ni Alvin bilang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Nakangisi na sabi ng pinuno ng Red Boar Tribe. Siguro'y nagkakagulo na ang angkan ng mga tao devil ngayon. Gamit ang lakas ni Alvin at ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, tiyak na guguluhin niya ang angkan ng mga tao devil. Sabi ng pinuno ng Black Boar Tribe. Pabayaan na ang mga pinuno ng 3 palasyo at 6 na bulwagan, kahit ang patriarka ng angkan ng mga tao devil na isang eminent celestial ay maaaring hindi makayanan si Alvin na may hawak ng Devil Seal Tablet. Ngumisi ang pinuno ng Thunderboar Tribe at mapangutsang sinabi, kapag ang angkan ng mga tao devil ay nasa problema, tiyak na lilito ang ilang matatandang iyon. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay si Alvin kahit na mayroon siyang Devil Seal Tablet. Inakala ng 3 patriarka na kayang harapin ni Alvin ang angkan ng mga tao gamit ang kanyang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, ngunit hindi nila alam na hindi kumpleto ang Devil Seal Tablet. Maaaring madaling mapatay ng isang buong Devil Seal Tablet ang isang eminent devil, ngunit ang isang hindi kumpletong Devil Seal Tablet ay hindi man lang kayang patayin ang isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. 2286 Sa palasyo ng mga santa na naglalakbay. Nang marinig ni Elder Pluto, na nanumpa na magiging tapat kay Alvin sa panunumpa ng parusang kidlat, ang balita, siya ay namangha. Si Master ba ay hindi isang devil cultivator.
Isa lamang siyang ordinaryong tao. Natural lang, hindi alam ni Pluto na si Alvin ay isang tao mula sa Dow Marshall Saintland at ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion nang sumumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Hindi ko talaga inaasahan ito. Mapait na ngumiti si Pluto nang mapatunayan niya ang katotohanan. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian ngayon kundi ang magpatuloy sa landas na pinili niya simula nang sumumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Ang tanging magagawa niya ay maging tapat kay Alvin kahit ano pa ang mangyari. Dahil dito, pagkarinig ni Pluto ng balita, agad siyang nagmadali papunta sa mansyon kung saan nanunuluyan ang kanyang Panginoon na si Alvin upang tawagin siyang palabas ng kanyang saradong cultivation upang katakas si Alvin sa Wandering Saint Palace sa tamang oras. Sumigaw siya, "Guro!" Bagamat alam ni Pluto na napakalakas ng kanyang Panginoon, hindi niya inisip na ang kanyang Panginoon ay kayang makipaglaban sa Palace Master ng Wandering Saint Palace. Tiyak na mamamatay ang kanyang Panginoon kung aatakihin siya ng Palace Master. Natural lamang na nag-aalala siya kay Alvin dahil sa sinumpaang parusang kidlat na kanyang sinumpaan. Nagawa ni Pluto na gisingin sina Kelly, Vilma, at Brianna maliban kay Alvin. Tumingin si Brianna kay Pluto nang nakakunot ang noo habang iritadong nagsalita, "Anong nangyayari?" Ginulo lang pala ng taong ito ang kanyang cultivation. Gayunpaman, nag-alala siya nang sabihin sa kanya ni Pluto na nabunyag na ang pagkakakilanlan ni Alvin. Nabigla rin si Kelly sa mga sinabi ni Pluto. Nag-aalala siyang nagtanong, nabunyag na ba ang pagkakakilanlan ni Brother Alvin? Alam niya na hindi lamang ang kanyang tauhan ang magiging kaaway ng Wandering Saint Palace, kundi pati na rin ang Human Devil Clan kapag nabunyag ang pagkakakilanlan nito bilang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Bagamat malakas ang kanyang tauhan, alam niyang maaaring hindi nito kayang harapin ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, lalo na ang buong Human Devil Clan. Naaalala ko na sinabi sa akin ni Brother Alvin na walang paraan para matalo niya ang Palace Master nang hindi ginagamit ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Kahit gamitin niya ito, hindi siya sigurado kung matatalo niya ito. Tutal, hindi kumpleto ang Devil Seal Tablet. Hindi niya magagamit ang buong kapangyarihan ng Devil Seal Tablet. Dahil si Kelly ang babae ni Alvin, hindi na niya inabala pang itago ang mga bagay-bagay sa kanya, marami siyang alam. Dahil marami siyang alam, paano siya hindi makakaramdam ng pag-aalala at pagkabalisa? Tumingin si Brianna kay Pluto at nagmamadaling nagtanong, nasaan siya? Tinawagan ko na ang master kanina, pero mukhang nasa malalim na siyang cultivation. Parang hindi ko siya magising, nakangising sabi ni Pluto. Ano man ang kalagayan niya, mamamatay siya kung hindi siya makakatakas ngayon. Naiinip na sagot ni Brianna. Dali-dali siyang nagmadali papunta sa kwarto ni Alvin para gisingin ito. Sa kasamaang palad, kahit ilang beses o gaano kalakas ang kanyang pagtawag, wala siyang natanggap na tugon. Putok. Hindi napigilan ni Brianna ang kanyang pagkainip at sinira ang pinto bago pa siya mapigilan ni Kelly. Pumasok siya sa silid ng kasing bilis ng kidlat. Galit na galit, sinimulan niyang itaas ang kanyang boses at sinabing, tigilan mo na ang paglilinang. Alam mo bang nabunyag na ang iyong pagkakakilanlan? Huwag mong idamay sina Kelly at Vilma kahit na gusto mo nang mamatay. Boom! Boom! Pagkatapos magsalita ni Brianna, isang malakas na kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin at siya ay napatalsik sa bilis ng kidlat. Agad siyang dumura ng dugo, na mukhang labis na nagdurusa. Gayunpaman, sa sandaling natapos ni Brianna ang kanyang mga salita. Swoosh! Swoosh! Nang mapatalsik si Brianna sa silid, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng pagsabog bago gumuho ang silid ni Alvin, at lumipad ang alikabok. Nang magawa ni Brianna na patatagin ang kanyang katawan, samukha ulit siya ng dugo. Oo nga. Mukha siyang kawawa. Tiya. Nag-aalalang tiningnan ni Vilma si Brianna. Halatang nag-aalala siya. Bukod sa kanyang mga magulang, ang kanyang tiyahin ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ayos ka lang ba, ate? Nakatitig din si Kelly kay Brianna na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Hindi niya hinintay ang sagot ng kanyang kapatid at lumingon siya para tingnan ang gumuhong silid. Lalong tumindi ang kanyang pag-aalala nang maisip niya ang kanyang lalaking nakulong sa gumuhong silid. Umiling si Brianna at sinabing, ayos lang ako. Galit niyang tinitigan ang gumuhong silid, iniisip na inatake siya ni Alvin. Si Vilma na nasa tabi ni Kelly ay nakabawi ng katinoan at mabilis na naiinip na ipinaalala sa kanyang ina habang itinuturo ang gumuhong silid.
Nanay, nandyan pa rin si tatay. Alam ko. Tumanggaw si Kelly. Puno ng pagkabalisa ang kanyang mukha. Iyan ay. Biglang bulalas ni Pluto sa gulat. Habang humuhupa ang alikabok, isang figure ay nakasinlaki ng isang maliit na bundok ang nakita. Ang figure ay tila nabuo mula sa mga gininto ang apoy at ang hugis nito ay kahawig ng isang ibon. Ang malaking figure nito ay nakaharang sa pinto, kaya mahirap para sa mga tao na makita ang loob ng silid. Natigilan si Pluto. Anong ibon ito? Hindi siya pamilyar sa ibong ito na nabuo mula sa gininto ang apoy. Sina Kelly at Brianna ay nawalan din ng malay. Hindi nila alam kung ano ang ibon. Nakatuon ang atensyon ni Vilma sa ibon habang tinatanong niya ang kanyang ina, "Nay, anong ibon ito?" "Hindi ko alam." Umiling si Kelly. Ito rin ang unang beses na nakakita siya ng ganoong ibon. "Tia, alam mo ba kung ano iyon?" Inilipat ni Vilma ang kanyang atensyon kay Brianna, ngunit ialog din siya ni Brianna. "Maganda sana kung nandito si tatay. Tiyak na malalaman niya kung ano iyon," bulong ni Vilma sa sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga sa kanyang ama na itinuturing niyang makapangyarihan sa lahat at nakakaalam ng lahat. Gayunpaman, bigla siyang sumigaw, "Nako! Nandoon pa rin si tatay." Mas lalong nag-alala si Vilma. Hindi siya nag-isip habang lumalapit siya sa ibong nabuo mula sa gininto ang apoy. "Mag-ingat ka." Nabigla si Brianna sa ginawa ni Vilma. Sa sandaling ito, napagtanto niyang hindi si Alvin ang umatake sa kanya, kundi ang ibong ito. Kaya naman, paano siya hindi makakaramdam ng pagkabalisa nang sumugod ang kanyang pamangkin papunta sa ibon? Natigilan pa rin si Brianna at hindi pa nakakapag-react si Kelly nang sumugod si Pluto papunta kay Vilma para pigilan itong lumapit sa ibon. "Mag-ingat ka, Binibini." Nang marating ni Pluto si Vilma, ilang talampakan na lamang ang layo niya sa ibon. Boom! Boom! Tila napansin ng ibon si Pluto nang may hindi mapakali na kapangyarihang lumabas mula sa katawan nito. Nagpakawala ito ng shockwave na tumama sa kanyang likuran at nagpalipad sa kanya palabas. Bagamat namumutla ang kanyang mukha, pinrotektahan pa rin niya si Vilma at inilayo ito sa panganib. Katulad ni Brianna, samukha siya ng dugo matapos niyang patatagin ang kanyang katawan. Nang tingnan niya ang ibon, nagniningning ang kanyang mga mata sa takot. Ano ba ito? Anong uri ng paraan ng paglilinang ito? Mayroon pa nga siyang kakaibang hayop na nagpoprotekta sa kanya. Napagpasyahan ni Pluto na ang ibong nabuo mula sa gininto ang apoy ay siyang tagapagtanggol ng kanyang amo. Aatakihin nito ang sinumang lalapit sa kanyang amo. Gayunpaman, tila ang ibong ito ay hindi may kamalayan. At tila ang enerhiya ng Panginoon ay nasa katawan ng ibon. Bilang isang makapangyarihang tao sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, si Pluto ay mas sensitibo sa mga bagay-bagay kumpara kay Brianna. Hindi na kailangang sabihin, sina Kelly at Vilma na mas mahina kaysa kay Brianna ay hindi makakaramdam nito. Huwag kayong mag-alala, mga ginang at binibini. Matatag ang aura ni Master, at dapat ay maayos siya. Tungkol naman sa ibong ito na nabuo mula sa gininto ang apoy, dapat ay isa itong teknik na ginamit ng Master para protektahan ang kanyang sarili. Hanggat hindi tayo lalapit dito, hindi tayo aatakehin. Pag-aliw ni Pluto kina Kelly at Vilma nang makita niya kung gaano sila nag-aalala. Samantala, ginamit ni Brianna ang Saint Origin upang kausapin si Alvin sa pagtatangkang lampasan ng ibon. Alvin. Sa kasamaang palad, naharangan ang kanyang boses nang makarating ito malapit sa ibon. Walang silbi na gamitin ang Saint Origin mo para magsalita. Nasubukan ko na yan dati. Sabi ni Pluto nang may mapait na ngiti. Hindi mo ba matatalo ang ibong ito? Nagmamadaling tanong ni Brianna. Pakiramdam niya ay nauubusan na sila ng oras. Hindi. Kasing lakas ito ng isang powerhouse sa 8 anyo ng Saint Celestial Stage. Umiling si Pluto. Natural, batay sa atake ng ibon, alam niyang mas malakas ito kaysa sa kanya. Anong teknik ba ito? May pagkabalisa at malungkot na ekspresyon sa mukha ni Brianna. Ang hindi alam ng lahat ay si Alvin mismo ay walang alam sa pag-iral ng ibon. 2,287. Ang ibong na lumilipad sa gumuhong silid ay kasing laki ng isang maliit na bundok, at ang mga gininto ang apoy nito ay nagliliyab ng maliwanag. Tila isang walang talo na tagapag-alaga na nagpoprotekta kay Alvin mula sa mga panlabas na kaguluhan.
Kung gising si Alvin, agad niyang makikilala na ang ibong nabuo mula sa gininto ang apoy na nagsisilbing tagapag-alaga niya ay ang three-legged golden crow. Ito ay isang karakter sa sinaunang mitolohiya sa kanyang nakaraang buhay. Si Elder Hal, isang espiritu ng pagoda ng Celestial Supreme Treasure, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, na dating taglay ni Alvin ay, sa katunayan, isang three-legged golden crow. Siya lamang ang three-legged golden crow sa Jade Emperor Heaven, isa sa mga Devata realms. Natural lamang na hindi alam ni Kelly, Brianna, at Pluto ang tungkol sa three-legged golden crow, lalo na si Vilma na mas bata kaysa sa tatlo. Ginang, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Mapait na ngumiti si Pluto kay Kelly. Hindi na tayo maaaring mag-aksaya pa ng oras. Kung hindi, darating na ang Panginoong Guro ng palasyo. Kapag nandito na siya, lahat tayo, kasama na ang Panginoon, ay hindi makakatakas. Ilabas mo muna silang dalawa. Mag-iisip ako kung paano siya gigisingan. Single ni Brianna habang nakatingin kay Pluto bago pa makasagot si Care. Inuna niya ang buhay ng kanyang kapatid at ni Vilma kaysa sa sarili niya kaya gusto niyang ilabas sila ni Pluto. Ate, hindi ako aalis kung hindi lalabas si Brother Alvin mula sa kanyang cultivation. Determinadong sabi ni Kelly. Ang kanilang paghiwalay noon ay naging dahilan upang mas pahalagahan niya ang kung anong mayroon siya. Ano man ang mangyari, hinding-hindi niya kailanman iiwan ang kanyang asawa ng kusa. Elder Pluto, pakiusap, isama mo na ang aking kapatid na babae at anak na babae. Mananatili ako rito para gisingin si Brother Alvin, hiling ni Kelly. Nakapagdesisyon na siyang manatili sa tabi ng kanyang lalaki kahit na mga hulugan ito ng kanyang kamatayan. Hindi niya pagsisisihan ang kanyang desisyon. Tutal, inisip niya na isang biyaya kung mamamatay siya kasama ang kanyang lalaki. Natural lamang, nais niyang mabuhay ang kanyang ate at anak na babae. Nay! Hindi po ako aalis. Gusto kong hintayin si Daddy. Hindi na isang ignorante at inosenteng batang babae si Vilma. Bilang isang 12 taong gulang, siya ay naging isang maalalahanin at medyo matigas ang ulong batang babae. Maging mabuting bata ka, Vilma. Umalis ka muna sa tiyahin mo, hahanapin ka namin sa lalong madaling panahon, may pagmamahal na sabi ni Kelly. Makikita sa mga mata nito ang bahid ng pag-aatubili na makipaghiwalay sa kanyang anak dahil alam niyang malamang na mamamatay ito. Maaaring hindi na niya makita muli ang kanyang anak at makita itong lumaki. Hindi ako aalis. Dahil pareho kayong mananatili ni Papa, hindi ako aalis. Mas lalong nagmatigas si Vilma kaysa dati dahil tila alam na niya ang nangyayari. Ipagpapatuloy pa sana ni Kelly ang paghikayat kay Vilma nang biglang sumingit si Brianna, kung ganoon, subukan natin siyang gisingin gamit ang ibang paraan. Natural lamang, ang mga salita niya ay napapahiwatig din na ayaw niyang umalis. Napangiti na lamang si Kelly ng mapait dahil alam na niya ang ugali ng kanyang ate. Kasunod nito, sinubukan ni Kelly, Vilma, Brianna, at Pluto ang kanilang makakaya upang gisingin si Alvin. Ginamit nila ang Saint Origin sa kanilang mga boses, mga lihim na voice transmission Jade Token, at iba pang mga pamamaraan ngunit walang naging resulta. Wala ni isa sa kanila ang nakalusot sa ibong gawa sa gininto ang apoy, ang three-legged golden crow. Habang tumatagal ang kanilang paglagi rito, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Ang three-legged golden crow ay lumulutang sa ere na parang isang matatag na tagapag-alaga, pinoprotektahan si Alvin mula sa mga panlabas na kaguluhan. Sa katunayan, ang three-legged golden crow na ito ay nabuo mula sa Sun Saint Origin ni Alvin. Ang kanyang Saint Origin ay naiiba sa mga nasa mundong kaharian dahil ito ay sumanib sa Sun Force, ang puwersa mula kay Elder Hal. Kaya naman ito tinawag na Sun Saint Origin. Bagamat naabot na ng Sun Saint Origin ni Alvin ang limitasyon nito sa ngayon, isa pa rin itong kakaibang puwersa na nabuo mula sa enerhiya ng three-legged golden crow. Hindi ito maihahambing sa Saint Origin. Nang ang cultivation base ni Alvin ay nakarating na sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage 8 form at napagtagumpayan ang soul detaching technique, hindi niya namalayan na bahagi ng kanyang Sun Saint Origin ay bumuo ng isang three-legged golden crow na nagsisilbing tagapag-alaga niya habang siya ay naglilinang. Bukod dito, ang lakas ng three-legged golden crow na ito ay kasing lakas ng isang powerhouse sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Sa buong panahong ito, walang kamalay-malay si Alvin sa kaguluhan sa kanyang silid.
Nakatuon siya ng husto sa kanyang cultivation, sinusubukang makalusot sa ninth form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension form, sa pinakamabilis na paraan. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang nagsimulang umihip sa mansyon ni Alvin, na nagpaalerto kay Pluto. Mukhang wala na tayong paraan para umalis ngayon. Mapait na ngumiti si Pluto nang maramdaman niya ang ilang banal na kamalayan na pamilyar sa kanya. Ang banal na kamalayan na iyon ay pagmamayari ng iilang Vice Palace Masters ng Wandering Saint Palace at ng ilang Elder sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Sa labas ng mansyon, si Fredo, isa sa mga Vice Palace Masters ng Wandering Saint Palace, ang nangunguna. Hindi pa siya umaalis. Bagamat hindi natagpuan ni Fredo si Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan, natukoy niya ang mga ginintoang apoy na three-legged golden crow. Bukod doon, natukoy din niya sina Kelly, Vilma, at Brianna na naninirahan din sa mansyon. Dahil dito, sigurado siyang hindi pa umaalis si Alvin. Siguro narinig na ni Pluto na si Alvin ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion. Mukhang lumipat siya ng alyansa at pinagtaksilan ng Wandering Saint Palace. Ungol na sabi ng isa pang Vice Palace Master. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay hindi pa umaalis si Alvin. Umiling si Fredo. Mukhang sinusubukan ng mga taong ito na gisingin si Alvin. Gayunpaman, binabantayan siya ng kanyang tagapagtanggol ng ibon para hindi siya maistorbo. Maalam si Fredo dahil siya ang pinakamatandang direktang disipulo ng Palace Master at isa ring Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace. Hindi mahirap para sa kanya na unawain ang sitwasyon. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa kanyang mga mata nang sabihin niya, makakabuti ito sa atin. Tutal, baka hindi natin mapigilan si Alvin kung lalabas siya mula sa closed-door cultivation. Bagamat hindi pa nakikilala ni Fredo si Alvin, narinig niya mula sa kanyang Panginoon na si Alvin ay isang makapangyarihang tao sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Maaaring kilalanin siya ng marami bilang pinakamalakas na tao sa ilalim ng ninth form ng Saint Celestial Stage, ngunit alam niyang hindi niya kayang makipaglaban sa isang makapangyarihang tao sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Tumango ang ilan pang mga Vice Palace Masters at mga Elder bilang pagsang-ayon nang marinig nila ang mga sinabi ni Fredo. Bigla na lang. Isang malakas at matulis na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas, na kumalat sa Wandering Saint Palace. Maestro ng Palasyo Yates, ako si Shi, at gusto kitang bisitahin. Si Nardo Shian, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Dumilim ang ekspresyon ni Fredo. Nagdilim din ang ekspresyon ng iba pang mga Vice Palace Masters at mga Elder. Alam nilang nabuhay na ang kanilang pinakainaalala. Alam nilang hindi na nila may tatago ang balita na ang kanilang Vice Palace Master na si Alvin ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion dahil kumalat na ang balita tungkol dito sa palasyo. Alam nilang hindi magtatagal at kakalat na ang balita sa buong Human Devil Saint City at sa teritoryo ng Human Devil Clan. Gayunpaman, hindi nila inakalang mabilis na kakalat ang balita. Sa loob ng maikling panahon, si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, ay nakarating na sa Wandering Saint Palace. Hindi nagulat sina Fredo at ang kanyang mga kasama na si Nardo ang unang sumulpot. Tutal, alam nilang mas kinamumuhian ni Nardo ang Azure Cloud Mansion kaysa sa ibang mga Human Devil sa angkan ng Human Devil. Ito ay dahil ang huling direktang disipulo ni Nardo na pinakapaborito niya ay pinatay ng Mansion Master at isang makapangyarihang Azure Cloud Mansion. Paano kaya isusuko ni Nardo ang pagkakataong ito para maghayganti kung nalaman niyang nasa Wandering Saint Palace ang young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Mabuti na lang at nakapaghanda na ako ng maraming pormasayo na nagpapawalang bisa ng ingay para sa aking Panginoon. Kung hindi, baka maistorbo ang aking Panginoon sa lahat ng kaguluhang ito. Naisip ni Fredo sa sarili na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Swoosh! Swoosh! Biglang nagalit si Fredo. Sumigaw siya, bastos. Ito ay dahil naramdaman niya ang isang napakalakas na banal na kamalayan na walang prinsipyong sumusubaybay sa buong Wandering Saint Palace, na malinaw na lumalabag sa kanilang pribadong buhay. Ito ay tanda ng kawalang galang. Sa mansyon ni Alvin. Imposible. Nandito na si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Nabigla si Pluto sa biglaang paglitaw ni Nardo nang maramdaman niya ang banal na kamalayan ni Nardo. 2,288.
Ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Kumislap sa pag-asa ang mga mata ni Brianna nang marinig niya ang mga salita ni Pluto. Alam niya ang tungkol sa siyam na pinakamalakas na puwersa sa angkan ng mga tao-Diyos, ang 3 palasyo at 6 na bulwagan. Naunawaan niya ang lakas ng mga Palace Master ng Wandering Saint Palace at ang Great Spirit Palace ay halos pantay ang labanan. Batay sa puot sa boses ng Palace Master ng Great Spirit Palace, malinaw na hindi ito dumating ng may mabuting intensyon. Marahil, maaantala nila ang oras para gisingin si Alvin kung sakaling maglaban ang mga Palace Master ng Wandering Saint Palace at Great Spirit Palace. Sa kasamaang palad, ito ay isa lamang niyang pangarap. Umiling si Pluto. Ipinaliwanag niya, nandito si Palace Master Nardo para sa Master. Naging malungkot ang ekspresyon ni Brianna nang malaman niya ang alitan sa pagitan ni Nardo at ng Azure Cloud Mansion. Nasa problema na sila ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Gayunpaman, ang Palace Master ng Great Spirit Palace ay dumating din para maghanap ng gulo sa kanila. Sa labas ng mansyon. Swoosh! Swoosh! Parang isang bugzo ng hangin, isang figure ang biglang lumitaw sa harap ni Fredo na nangunguna at ng iba pang mga Vice Palace Masters at mga Elder mula sa Wandering Saint Palace. Ang figure ay 2 metro ang taas at may maskuladong pangangatawan. Nakasuot siya ng gininto ang damit. Ang kanyang mahabang buhok ay casual na nakatali sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay mukhang kaaya-aya dahil sa kanyang nakaumbok na mga kilay. Hindi binati ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang damit si Fredo at ang iba pa at prangkang nagtanong habang nakatitig sa mansyon, nasa loob ba ng mansyon na ito ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Maliwanag na sumilay sa kanyang mga mata ang intensyong pumatay nang magsalita siya. Palace Master Shi. Ungol ni Fredo habang nakatitig ng masama sa gininto ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Paano ka makakalusot sa Wandering Saint Palace nang walang imbitasyon? Hindi ba't hindi ito naaangkop? Hindi naaangkop. Mukhang hindi ito angkop para sabihin mo maliban na lang kung isa kang Palace Master. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang damit, si Nardo, habang nakatingin kay Fredo ng may pagmamaliit. Master Palace Shi, huwag mong sabihing hindi mo alam na ang aking amo ay kasalukuyang nasa closed door cultivation. Naging malungkot ang ekspresyon ni Fredo. Alam niya na alam ni Nardo na ang kanyang amo ay nasa closed door cultivation. Kaya naman, napakalakas ng loob ni Nardo na pumasok sa Wandering Saint Palace nang walang imbitasyon. Naiintindihan ko na labis mong kinamumuhian ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, tandaan mo sana na ito ang Wandering Saint Palace, hindi ang Great Spirit Palace. At ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ang kasalukuyang ating Vice Palace Master. Kahit pa siya ay patayin, responsibilidad ng aking amo na patayin siya, hindi sa iyo. Matigas ang tono ni Fredo nang sawayin niya si Nardo. Ang galing naman. Biro naman. Sa totoo lang, walang pakialam si Fredo kung sino ang personal na pumatay kay Alvin. Gayunpaman, kung si Nardo ang pumatay sa kanya, maaaring isipin ng mga tao na ang Wandering Saint Palace ay walang kakayahan at hindi man lang nila kayang makipag-ugnayan sa isang especially iya. Dahil dito, ayaw niyang patayin ni Nardo si Alvin para sa kapakanan ng Wandering Saint Palace. Dahil nagkukultibar na ngayon si Palace Master Yates, hindi ko siya guguluhin. Kapag lumabas siya, tiyak na pupunta ako at personal na hihingi ng tawad sa kanya. Mahinahong sabi ni Nardo. Pagkatapos niyang magsalita, naging matindi ang kanyang aura habang nakatitig sa mansyon kung saan nakatira ang taong gusto niyang patayin. Raymond, dahil nakatakas ka noong araw na iyon. Ipaghihiganti ko ang aking disipulo sa pamamagitan ng pagpatay sa iyong anak. Bulong ni Nardo habang naglalabas ng intensyong pumatay mula sa kanyang katawan. Maestro ng Palasyo Shi, malamang na maaakit ng aking amo ang tribulation sa loob ng 1 taon at magiging isang eminent celestial pagkatapos niyang makalabas sa closed door cultivation. Pinapayuhan kita na mag-isip ng mabuti bago ka gumawa ng hakbang ng walang ingat, babala ni Fredo kay Nardo nang makita niyang gagawa na ng hakbang si Nardo. Pagkatapos magsalita ni Fredo. Swoosh! Swoosh! Nabigla si Nardo. Naglaho na rin ang kanyang balak pumatay. Nakahanap na ba ng pagkakataon si Palace Master Yates para maakit ang tribulation?
Tanong ni Nardo habang nakatingin kay Fredo. May bahid ng takot na makikita sa mga mata nito. Hindi siya natatakot kay Hogarth kahit na bahagyang mas mahina lang ito kaysa kay Hogarth. Sa katunayan, maituturing na pantay ang kanilang lakas. Gayunpaman, kung si Yates ay naging isang eminent celestial, tiyak na dahilan ito ng takot. Tutal, kapag si Yates ay naging isang eminent celestial, hindi na magiging mahirap para sa kanya na patayin ito. Umungol lamang si Fredo bilang tugon na parang tinatamad siyang ulitin ang kanyang mga sinabi. Namula ang mukha ni Nardo sa galit, ngunit sa huli, hindi siya naglakas loob na pumasok sa mansyon. Pinag-isipan niya ito sandali, at sa wakas, nagpas siyang makipagkompromiso. Dahil lalabas si Palace Master Yates sa loob ng 1 taon, igagalang ko ang kanyang mga kagustuhan. Hindi ko siya papatayin. Gayunpaman, kailangan mong garantyahan na mananatili sa palasyo ang Young Mansion Master. Hihintayin kong lumabas si Palace Master Yates at panoorin habang pinapatay niya ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Bagamat maaaring maantala ni Nardo ang cultivation ng Palace Master ng Wandering Saint Palace, hindi niya ito pananggahasan. Kahit na maantala niya si Hogarth sa pagiging isang eminent celestial, ngunit dahil sa kanyang mahinang lakas, walang duda na si Hogarth ay magiging isang eminent celestial bago siya. Kung naantala niya ang cultivation ni Hogarth ngayon, walang duda na siya ay masasaktan o mamamatay kapag si Hogarth ay naging isang eminent celestial. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig niyang idinagdag, gayunpaman, kung hindi mo kayang bantayan si Alvin at makatakas siya bago lumabas ang Palace Master na si Yates, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa kanya. Maestro ng palasyo si, magagawa mo ang anumang gusto mo kung aalis si Alvin sa ating palasyo. Paninigurado ni Fredo kay Nardo. Sa katunayan, nag-aalala nga siya na baka makatakas si Alvin bago pa man lumabas ang kanyang amo mula sa saradong cultivation dahil wala ni isa sa kanila ang makakapigil kay Alvin. Tandaan mo ang mga sinabi mo, mahinang sabi ni Nardo. Pagkatapos, umupo siya nang nakakross ang mga paa sa ere at ipinikit ang kanyang mga mata. Para bang plano niyang maghintay dito ng 1 taon. Hindi nagulat si Fredo sa ginawa ni Nardo. Kung tutuusin, kung siya ang nasa sitwasyon ni Nardo, hindi siya susuko hanggat hindi niya napapanood ang pagkamatay ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Pagkatapos dumating si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Marami pang iba, kabilang ang Crimson Blaze Palace at ang iba pa mula sa 3 palaces at 6 halls, ay pumunta rin sa Wandering Saint Palace. Lahat sila ay dumating na may parehong dahilan, at lahat ng ito ay may kinalaman sa kilalang-kilalang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Hindi ko inaasahan na ang bagong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ay ang magiging Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Hindi mahalaga. Tiyak na mamamatay siya. May chismis na kumalat ang balitang ito mula sa Wandering Saint Palace. Dapat ay may oras pa siya para makatakas kaya bakit hindi niya ginawa iyon? Mayroon ba siyang hiling na mamatay? Bagamat si Palace Master Yates ay nasa closed-door cultivation, at ang iba ay hindi kayang harapin si Alvin, binabantayan ni Palace Master Shi ang lugar na ito. Kahit na makaalis si Alvin, mamamatay pa rin siya. Mamamatay siya kung aalis siya sa Wandering Saint Palace, at mamamatay siya kahit na umalis siya sa Wandering Saint Palace. Gayon din ang mga pahayag na maririnig mula sa mga tao ng 3 palasyo at 6 na bulwagan. Dahil sa dami ng mga taong dumating, naging masigla ang Wandering Saint Palace. Noong una, tuwang-tuwa ako nang malaman kong mayroon na tayong isa pang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sino ang mag-aakala na siya pala ang magiging Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Sus Mariosep. Kahit tao lang siya mula sa Daumartal Saint Land, nagawa niyang makapasok sa palasyo natin. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mamamatay siya kapag lumabas na ang Panginoong Guro ng palasyo. Kahit na makatakas siya bago pa man lumabas si Lord Palace Master, mamamatay pa rin siya dahil nakabantay si Palace Master Shi sa labas ng kanyang pagbanggit. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang kanilang Palace Master ay malamang na magiging isang eminent celestial kapag lumabas siya mula sa closed-door cultivation. Kung hindi, mas magiging masigla pa ito sa Wandering Saint Palace.
Sa paglipas ng panahon, mas maraming tao ang sumama sa mga miyembro ng Wandering Saint Palace at kay Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, sa labas ng mansyon na tinutuluyan ni Alvin. Ang totoo, karamihan sa mga taong ito ay pumunta lamang para manood ng palabas dahil alam nilang wala silang pagkakataong patayin si Alvin. Sa kasalukuyan, ang pangkalahatang pinagkasunduan ay tiyak na mamamatay si Alvin. Sa loob ng mansyon. Tapos na tayo. Tapos na. Bulong ni Pluto habang pabalik-balik siyang naglalakad sa loob ng mansyon. Halos alam na niya ang sitwasyon sa labas. Mukha siyang labis na nababalisa na parang katapusan na ng mundo. Tila nakahiwalay ang mansyon kung saan nanunuluyan si Alvin, walang sino man ang maaaring pumasok o lumabas sa mansyon. Nandito pa rin siya. Kumunot ang noo ni Wendy, ang huling direktang disipulo ng Palace Master ng Wandering Saint Palace, nang malaman ang nangyari. Balisa siya. Alam niyang wala na siyang magagawa ngayon kahit gusto pa niyang tulungan ang lalaking iyon. Tutal, ginawa na niya ang lahat para matulungan ito. Bumantong hininga siya habang bumubulong sa sarili na may bahid ng kawalan ng magawa, kahit na magmakaawa ako sa master na huwag kang patayin kapag lumabas siya pagkatapos ng isang taon, mahihirapan ka pa ring makatakas kay Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Samantala, si Alvin ay abala pa rin sa kanyang cultivation. Hindi niya alam na siya ay kasalukuyang nasa bihag. 2,289. Tahimik na lumipas ang oras at maraming buwan ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Tahimik ang kapaligiran sa lupain ng Wandering Saint Palace. Gayunpaman, alam ng mga taong sumama kay Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, na nagbabantay sa labas ng mansyon ni Alvin na katahimikan lamang ito bago ang bagyo. Hindi lamang si Alvin ang naging bihag sa kanyang mansyon. Sina Kelly, Vilma, Brianna, at Pluto ay naging bihag din sa mansyon ni Alvin. Alam na alam nila ang sitwasyon sa labas at alam nilang maliit ang kanilang tsansa na mabuhay. Noong una, nakaramdam sila ng pagkabalisa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natanggap na nila ang kanilang kapalaran. Alam nilang wala na silang magagawa. Kapag lumabas na si Palace Master Hogarth mula sa kanyang saradong cultivation, iyon na ang katapusan natin. Kelly, may pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Brianna kay Kelly pagkatapos niyang bumantong hininga. Pagsisisi. Anong ibig mong sabihin, ate? Naguguluhang tanong ni Kelly. Tinatanong ko lang kung pinagsisisihan mo bang nakilala mo siya. Kung hindi mo siya nakilala, hindi ka naman malas. Tiyak na hindi mo kailangang harapin ang panganib ngayon kung hindi mo siya kilala. Sagot ni Brianna. Pagkatapos magsalita ni Brianna, umiling si Kelly at mariing sinabi, syempre hindi. Sandali siyang tumigil bago sinabing may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, ang makilala si Brother Alvin ay isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Para sa akin, ang makilala si Brother Alvin ay parang isang regalo mula sa Diyos. Kontento ako na makasama siya ng matagal. Kahit mamatay ako ngayon, wala akong pinagsisisihan. Makikita sa kanyang maliwanag na ngiti na seryoso siya sa sinabi niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bagamat inaasahan na ni Brianna ang ganitong uri ng sagot mula kay Kelly, naantig pa rin siya nang marinig niya ang kanyang kapatid na nagsasalita tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Alvin. Naisip niya kung si Alvin ba talaga ay ganoon kabuting lalaki. Hindi niya namamalayan, ang kanyang mga iniisip ay napadpad sa ibang lugar habang siya ay nagiging malabo. Biglang umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Vilma na para bang may natuklasan siyang malaking bagay. Nay! Tia! Gumalaw ang ibon. Gumalaw ito. Iyan. Lumapit din si Pluto, na alerto sa sigaw ni Vilma. Agad niyang tiningnan ang ibong na buo mula sa gininto ang apoy. Nakatingin din sina Kelly at Brianna sa ibon. Sa di kalayuan, kung saan si Alvin ay nasa isang saradong cultivation, ang three-legged golden crow na kasing laki ng isang maliit na burol ay nagbuka ng malalaking pakpak nito. Sa una, nakatayo itong walang galaw at nagbabantay. Kasalukuyan, ikinakampay nito ang mga pakpak. Pabilis ng pabilis ang pag-ikampay nito sa bawat segundong lumilipez. Nagliliwanag at pulang apoy ang lumitaw sa mga mata nito. Swoosh! Swoosh!
Nagsimulang umungol ang hangin habang ikinakampay ng three-legged golden crow ang mga pakpak nito, ang buhangin at alikabok ay pumailan lang sa hangin, na lumikha ng isang bagyo ng buhangin. Hindi nagtagal at nagsimulang pumailang lang sa ere ang three-legged golden crow. Nang makita ito ni Vilma, sumigaw siya, "Fay! Lumilipad! Lumilipad!" Kahit 10 metro lang ang taas ng paglipad nito, ikinagulat ng lahat. Tutal, ang ibong ito ay nanatiling walang buhay at walang malay kanina. Ayos lang ba si tatay? Nang lumipad pataas ang three-legged golden crow, inakala ni Vilma na makikita niya ang kanyang ama. Gayunpaman, kahit na lumipad na pataas ang three-legged golden crow, hindi pa rin lumalabas ang kanyang ama mula sa guho. Ang silid na kinaroroonan ni Alvin ay nanatiling pareho matapos itong sumabog. Bukod sa nabasag na pader at mga ledrilyong nakalatag sa lupa, ang kama na gawa sa kahoy ay nanatiling nakatayo. Gayunpaman, ang figure ng isang taong nakasuot ng lilang damit ay hindi makita. Hindi tulad ni Kelly, Vilma, at Brianna, malinaw na naramdaman ni Pluto ang aura ni Alvin. Aniya, nasa katawan ng ibon si Master. Parang mas malakas ang aura niya kaysa dati. Sa katunayan, parang nakagawa na siya ng isang tagumpay. Maya-maya, huminto siya habang malalim na iniisip. Gayunpaman, hindi ba't ang cultivation base ng Master ay nasa 9th form na ng Saint Celestial Stage? Naguguluhan siya, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Malinaw na hindi alam ni Pluto na ang cultivation base ni Alvin ay nasa ika-7 anyo lamang ng Saint Celestial Stage. Inakala niya na si Alvin ay nasa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Natural lamang iyon dahil ang lakas na ipinakita ni Alvin ay kapantay ng isang makapangyarihang tao sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Kung wala si Alvin sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage, paano niya napatay si Lin Yuan, isang elder ng Wandering Saint Palace na nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage, sa pamamagitan lamang ng 2 atake? Sa sandaling ito, nang si Alvin na nasa katawan ng ibong nabuo mula sa gininto ang apoy ay lumikha ng kaguluhan sa mansyon, ang karamihan ng mga tao sa labas ng mansyon ay nagsimulang mapansin din ang mga paggalaw sa loob ng mansyon. Iyon. Ano yan? Natural lamang na si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, ang unang nakapansin sa three-legged golden crow na lumipad pataas sa langit dahil ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa mansyon. Isang kunot-noo at kaunting pagkalito ang makikita sa kanyang mukha. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado. Hindi na siya makapaghintay na patayin ang young mansion master ng Asher Cloud Mansion na nagtatago sa loob ng mansyon. Maya-maya, nalito si Nardo. Ang aura niya. Parang mas malakas kaysa dati. Ang aura niya ay katulad ng sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Base sa kanyang nalalaman, ang young mansion master ng Asher Cloud Mansion ay nasa 9th form na ng Saint Celestial Stage. Naisip niya, kaya niya pinigilan noong nag-cultivate siya kanina. Bumuhos. 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 Naguguluhan na rin sina Pluto at Nardo nang dumagundong ang nakabibinging kulog sa kabilang panig ng lupain ng Wandering Saint Palace, na ikinagulat ng lahat ng nasa lupain. Ito ang kapigatian ng pag-akyat sa langit. Sa tirahan ng Palace Master ng Wandering Saint Palace, si Fredo, isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, ay agad na lumabas ng kanyang silid. Nang makita niya ang mga ulap ng kapigatian na namumuo sa kalangitan, kumislap ang kanyang mga mata at may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Alam niyang malapit nang dumaan ang kanyang master sa heavenly tribulation. Kapag matagumpay na nalampasan ng kanyang master ang heavenly tribulation, makakagawa ng isang tagumpay ang kanyang master at magiging isang eminent celestial. Wala siyang duda na matagumpay na malalampasan ng kanyang master ang heavenly tribulation. Sa kasaysayan ng Wandering Saint Palace, walang Palace Master na nabigo sa heavenly tribulation. Hindi ko inaasahan na maaakit ng master ang Celestial Ascension Tribulation isang buwan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ibig sabihin, sa loob lamang ng ilang araw, magiging isang eminent celestial ang master. Nasasabik na naisip ni Fredo sa kanyang sarili. Ang mga ulap ng kapigatian ay mga ulap na nagbabadya ng kapigatian sa langit.
Bukod sa mga lilang kidlat, makikita rin ang mga kidlat ng iba't ibang kulay na kumikislap sa mga ulap na parang mga dragon. Ang mga ilaw mula sa mga kidlat ng iba't ibang kulay ay nakasisilaw. Bumuhos. 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 Patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng kulog. Simula, ang mga tribulation cloud ay nagtatagpo lamang sa isang maliit na lugar. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang lugar na sakop nito ay lalong lumawak. Iyan ang direksyon ng tirahan ng Panginoon ng palasyo, hindi ba? Sa lupain ng Wandering Saint Palace, itinaas ng mga grupo ng mga elder at disipulo ang kanilang mga ulo upang tumingin sa langit. Nakikita nila na ang mga ulap ay nagtatagpo sa ibabaw ng tirahan ng Palace Master. Ang maitim na ulap na ito na may lila at iba't ibang kulay ng kidlat ay tanda ng isang celestial ascension tribulation, tama ba? Bulalas ng isang elder mula sa Wandering Saint Palace ng nanlalaki ang mga mata na parabang nakagawa siya ng isang malaking natuklasan. Mga ulap ng kapigatian mula sa kapigatian ng pag-akyat sa langit. Nang marinig ito ng ibang mga elder at disipulo mula sa Wandering Saint Palace, agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Ang Panginoong Guro ng palasyo ay dumaranas ng kapigatian sa langit. Mukhang hindi magtatagal at magkakaroon ng eminent celestial ang ating Wandering Saint Palace. Mula ngayon, magkakaroon ng pangalawang eminent celestial sa Human Devil Clan. Bukod dito, ang bagong eminent celestial ay walang iba kundi ang ating Lord Palace Master. Nagkaroon ng kaguluhan sa lupain ng Wandering Saint Palace. Natuwa ang lahat nang malaman nila ito. Samantala, sa labas ng mansyon ni Alvin. Ang mga tao mula sa natitirang 2 palasyo at 6 na bulwagan, kabilang si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, ay nakatingin din sa direksyon ng tirahan ni Hogarth. Habang nakatingin sila sa mga tribulation cloud na nagtatagpo sa ibabaw ng tirahan ni Hogarth, hindi nila napansin na ang ibong nabo mula sa mga ginintoang apoy na lumilipad sa kalangitan ay nagbabago rin. Tila nawala ang mga apoy bago nito isiniwalat ang isang binata na nakasuot ng lila na nakatago sa katawan ng 3-legged golden crow. "Daddy!" Sigaw ni Vilma. Agad na nagmulat ng mga mata ang binata na nakasuot ng lila na nakalutang sa ere nang marinig ang boses ni Vilma. Tila opisyal nang tinapos ni Alvin ang kanyang saradong cultivation. 2,270. Tatay. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Alvin na subukan ang kanyang Sun Saint Origin na nakalusot na sa huling antas ng walang tulong ng elementary devouring tactic nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa direksyon ng boses at nakita ang isang batang babae na mga 12 o 13 taong gulang na nakatayo sa di kalayuan. "Vilma! Ang laki mo na!" Nang makita ni Alvin ang babae, nanginig ang katawan niya nang hindi sinasadya. "Dapat ay mga 3 taon na mula nang pumasok ako sa closed door cultivation." Bago pumasok si Alvin sa closed door cultivation, tinansya niya na makakarating siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa loob ng 3 taon. Dahil matagumpay niyang narating ang 9th form ng Saint Celestial Stage at nakita niyang nagbago ang kanyang anak na babae mula sa pagiging isang maliit na babae patungo sa pagiging isang teenager, alam niyang 3 taon na ang lumipas. Matagal na siyang nasa closed door cultivation. Sa sandaling ito, bumangon ang guilt sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng guilt na wala siya sa paligid para panoorin ang paglaki ng kanyang anak. "Daddy, sa wakas ay lumabas ka na." Kahit na naging binibini na si Vilma, ang ugali niya ay hindi nagbabago. Nang makita niya si Alvin, mabilis siyang lumipad sa kalangitan at niyakap si Alvin. Biglang niyakap ni Alvin si Vilma at ngumiti. Lumaki na si Vilma sa isang kisap mata lang. Halos hindi nakita makilala. "Daddy, 3 taon ka nang nasa saradong cultivation," sabi ni Vilma habang nakakuyom ang mga labi, malungkot na nakatingin kay Alvin. "Kasalanan ni Daddy." Hindi dapat nagtagal si Daddy sa closed door cultivation, mahinahong sabi ni Alvin habang tumatawa. "Daddy, na-miss ka talaga ni Mommy." Bagamat umakto pa rin si Vilma na parang isang maliit na bata sa harap ni Alvin, naging maalalahanin na siya. Dahil dito, pagkatapos niya itong yakapin ng ilang sandali, binitawan niya ito at inakay papunta kay Kelly. Pagkatapos nito, binitawan niya ang kamay nito at maso na ring tumayo sa tabi ni Brianna.
Napuno ng pagmamahal ang mga mata ni Alvin habang nakatingin kay Kelly. Mahina niyang tinawag, Kelly. Tiningnan ni Kelly ang lalaking inaalala niya kahit na natutulog ito. Sa sumunod na sandali, sumugod siya sa mga bisig nito at niyakap ito ng mahigpit na parang hindi na niya ito bibitawan muli. Kapatid na tiyan. May bahid ng pagkakonsensya si Alvin habang dahan-daang niyakap si Kelly. Sa sandaling ito, mas mabuti ng manahimik kaysa magsalita. Tila iisa ang puso ng 2 taong ito sa sandaling ito. May komplikadong ekspresyon sa mukha si Pluto habang nakatingin kay Alvin na kagagaling lang mula sa closed-door cultivation. Guru. Tinulungan siya ng kanyang amo na mapabuti ang kanyang innate spiritual root tungo sa isang maitim na asul na ugat. Sa loob ng 3 taong ito, nakagawa rin siya ng isang tagumpay na sumali sa hanay ng mga elder sa 8th form ng Saint Stage. Kadalasan, ito ay isang dahilan para magdiwang. Gayunpaman, sa ngayon, hindi niya magawang maging masaya sa kanyang tagumpay. Bagamat nakarating na siya sa 8th form ng Saint Celestial Stage, itinuturing na siyang isang traidor ng Wandering Saint Palace. Hindi lamang siya aalisan ng kanyang posisyon bilang isang elder, ngunit hindi rin sigurado kung mabubuhay pa siya sa puntong ito. Maaaring mayroon siyang iba pang mga pagpipilian kung hindi siya nakatali sa panunumpa ng lighting penalty, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian ngayon kundi ang sumunod sa kanyang amo hanggang sa dulo ng madilim na daang ito. Ang tanging pag-asa ko lang ay makagawa ng himala ang Panginoon pagkatapos niyang makalabas sa closed-door cultivation. Lahat ay takot mamatay, at hindi naiiba si Pluto. Kung makakaligtas siya sa kalamidad na ito, kusang loob niyang susundan ang kanyang Panginoon hanggang sa dulo ng mundo, iiwan ang Wandering Saint Palace, at tatalikuran ang angkan ng mga tao devil. Bukod dito, sinabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na kung makakaligtas ang kanyang Panginoon dito, mas mataas ang kanyang makakamit kung susundan niya ang kanyang Panginoon kaysa manatili sa Wandering Saint Palace. Tumingin si Brianna kay Alvin. Naging komplikado ang ekspresyon ng mukha niya nang maramdaman niya ang mahiwagang aura nito. Ang aura niya ay naging mas malakas kumpara sa 3 taon na ang nakalilipas. 3 taon na ang nakalilipas, ang cultivation base niya ay nasa 7th form pa rin ng Saint Celestial Stage. Maaaring hindi alam ni Pluto ang tungkol sa tunay na cultivation base ni Alvin 3 taon na ang nakalilipas, ngunit bilang kakambal ni Kelly, alam na alam ito ni Brianna. Bagamat ang combat power ni Alvin ay kapantay ng isang ordinaryong powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, alam niyang ang cultivation base nito noong panahong iyon ay nasa 7th form lamang ng Saint Celestial Stage. Gamit ang kanyang itim na innate spiritual root, dapat ay nakarating na siya sa 8th form ng Saint Celestial Stage, tama ba? Walang itim na innate spiritual root si Brianna at hindi rin ganoon kataas ang kanyang cultivation base kaya ganito lang ang kanyang conclusion. Naisip niya, sa kasalukuyan, dapat ay kapantay niya ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Tiyo Pluto, anong nangyayari sa mga ulap na namumuo riyan? Parang kumikinang. Mukhang nakabibighani. Tanong ni Vilma kay Pluto nang makita niya ang mga ulap na nagtatagpo sa ibang bahagi ng ari-arian ng Wandering Saint Palace. Nang marinig ni Pluto ang tanong ni Vilma, inilipat niya ang kanyang tingin sa langit. Noon lamang niya napansin ang mga ulap na nagtatagpo sa iisang lugar. Bukod dito, natuklasan niya ang isang makulay na liwanag na paulit-ulit na kumikislap sa mga ulap. Nanlaki ang kanyang mga mata at dumilim ang kanyang ekspresyon habang sumigaw siya sa mahinang boses. Ito ang Celestial Ascension Tribulation. Alam niyang hindi nararapat na guluhin ang magiliw na sandali sa pagitan ng kanyang Panginoon at ni Kelly, kaya naman, sinasadya niyang hinaan ang kanyang boses. Natural lang na narinig ni Brianna na nakatayo sa tabi ni Pluto ang mga sinabi niya. Inilipat niya ang kanyang mga mata sa kung saan nagtatagpo ang mga ulap. Celestial Ascension Tribulation. Tunay ngang ang tribulation clouds mula sa Celestial Ascension Tribulation. Bilang dating disipulo ng Fire Worship Sect, natural lamang na alam ni Brianna ang mga bagay tungkol sa Celestial Ascension Tribulation at Tribulation Clouds. Dahil dito, nang makita niya ang maitim na ulap na kumikislap ng lila at iba't ibang kulay ng mga ilaw, alam niyang ito ang Celestial Ascension Tribulation. Napuno ng takot ang kanyang puso habang nakatingin kay Pluto. Tinanong niya ito upang kumpirmahin ang kanyang hinala, saan nagtatagpo ang mga ulap.
And nasa itaas ito ng tirahan ng Lord Palace Master. Mapait na ngumiti si Pluto. Dati, naguguluhan ako kung bakit hindi kumilos si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, laban sa Master kahit na labis niyang kinamumuhian ang Master. Bukod pa rito, hindi pa lumalabas si Lord Palace Master mula sa kanyang closed-door cultivation, isa itong magandang pagkakataon para kumilos siya. Gayunpaman, binabantayan lang niya ang aming mansyon. Hindi ko maintindihan ang kanyang intensyon, ngunit sa wakas ay naiintindihan ko na ngayon. Lumalabas na, pumasok si Lord Palace Master sa closed-door cultivation para maging isang eminent celestial. Tiyak na natatakot si Nardo na masaktan si Lord Palace Master dahil malapit nang maging isang eminent celestial si Lord Palace Master. Iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi siya nang ahas na sumugod ng walang ingat sa mansyon. Gayunpaman, sa pagbubunyag na ito, muling napuno ng pangamba ang puso ni Pluto. Bagamat inihanda na ni Brianna ang sarili para sa pinakamasamang mangyayari, hindi niya maiwasang magtanong muli. Sigurado ka bang ito ang tirahan ng Palace Master ng Wandering Saint Palace? Medyo nanghina siya nang sabihin niya, ibig sabihin nito ay dadaan si Hogarth sa Heavenly Tribulation at sa loob ng ilang araw, siya ay magiging isang eminent celestial. Ang bahagyang sinag ng pag-asa na lumitaw sa kanyang puso ay agad na napawi nang maisip niya ito. Kanina, inakala ni Brianna na dahil nakarating na si Alvin sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage 8 form, makakatapat niya si Hogarth. Gayunpaman, hindi niya alam ang limitasyon ng kanyang Sun Saint origin kaya hindi niya alam na kahit nakarating na si Alvin sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage, hindi pa rin siya makakatapat ni Hogarth. Hindi niya man lang isinaalang-alang ang hindi kumpletong Devil Seal tablet. Gayunpaman, ngayon ay natuklasan niya na si Hogarth ay dumaranas ng Heavenly Tribulation at magiging isang eminent celestial sa lalong madaling panahon. Pakiramdam niya ay nalulunod siya na binigyan ng life-saving buoy para lamang malaman na nasira ang buoy. Para siyang umakyat sa langit para lamang itulak pababa sa impyerno. Hindi. May posibilidad na mabaigo siya sa Heavenly Tribulation at mamatay, bulong ni Brianna sa sarili. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang sinag ng pag-asa sa kanyang puso habang bumalik ang mga kulay sa kanyang mukha. Batay sa kanyang nalalaman, hindi sigurado kung ang bawat powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay matagumpay na makakapasa sa Heavenly Tribulation. Umiling si Pluto nang marinig ang mga salita ni Brianna. Napatawa siya ng mapait habang sinasabing, mabibigo sa kapigatian sa langit. Imposible yan. 2,271. Imposible. Kumunat ang noo ni Brianna nang marinig ang sinabi ni Pluto. Anong ibig mong sabihin? Masyado kang kumpiyansa sa kakayahan ng iyong Palace Master. Hindi mahalaga kung may tiwala ka sa sarili mo o wala, mapait na sabi ni Pluto, sa kasaysayan ng ating Wandering Saint Palace, wala pang Palace Master na nabigo sa Heavenly Tribulation. Lahat ng Palace Master ng Wandering Saint Palace ay nagmana ng espesyal na pamamaraan para malumpasan ang Celestial Ascension Tribulation. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Brianna nang marinig niya ito. Kaya sinasabi mo na si Palace Master Yates ay tiyak na makakapasa sa Heavenly Tribulation at makakarating sa susunod na yugto, at magiging isang eminent celestial. Tanong niya upang kumpirmahin ang kanyang narinig. Nang makita niyang tumatango si Pluto, pakiramdam niya ay dumilim ang mundo. Tila nawala ng liwanag ang mga bituin at ang buwan. Tila nagtatapos na ang mundo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, muling nagliwanag ang kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, kakailanganin ng kahit ilang araw para mapasa ni Hogarth ang Celestial Ascension Tribulation. Ibig sabihin, sa susunod na mga araw, hindi niya tayo magagawang harapin. Mabilis na lumingon si Brianna upang tingnan si Alvin, walang pakialam kung nakikialam ito sa pribadong sandali nila ng kapatid nito. Nag-aalala niyang sinabi, Alvin, kailangan mo kaming ilabas sa lugar na ito habang ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ay dumaranas ng Heavenly Tribulation. Kapag nalampasan niya ang Heavenly Tribulation, mahihirapan kaming makatakas. Mas lalong naging mapilit ang tono ng kanyang boses habang nagsasalita siya. Noong una, inisip ni Brianna si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, bilang isang banta dahil sa palagay niya ay hindi niya kayang tapatan si Alvin.
Gayunpaman, ngayong napansin niyang nakarating na sa mas mataas na antas si Alvin, naramdaman niyang patas na ang laban nila ni Nardo. Hindi alam ni Brianna na kahit na nakarating na si Alvin sa 9th form ng Saint Celestial Stage 9 form, ang kanyang kapangyarihan ay hindi tumaas ng malaki kumpara sa 3 taon na ang nakalilipas. Maliban na lang kung ginamit niya ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, upang supulan si Nardo, hindi pantay ang katapat ni Alvin sa Palace Master ng Great Spirit Palace. Mapagtagumpayan ang kapigatian sa langit. Sandali na natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Brianna na parang may iniisip siya. Humiwalay si Kelly sa mga bisig ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Brianna. Tinanong niya ang kanyang kapatid, "Ate, sinasabi mo ba na ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ay dumadaan sa Celestial Ascension Tribulation?" Alam niya na kung ang isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay makakapasa sa Heavenly Tribulation, siya ay magiging isang Eminent Celestial. Bukod dito, alam niya na hindi magtatagal bago ang isang Eminent Celestial ay sasailalim sa Transcendence at aakyat sa Devata Realm. Oo. Tumanggaw si Brianna ng seryoso habang nakatingin sa langit. Nakikita mo ba ang maitim na ulap na kumikislap ng mga lila at iba't ibang kulay na ilaw? Iyan ang mga Tribulation Cloud mula sa Celestial Ascension Tribulation. Malalaman mong ito ang mga Tribulation Cloud mula sa Celestial Ascension Tribulation batay sa 5 kulay na kidlat. Sa kasalukuyan, ang mga ulap ay nagtatagpo sa ibabaw ng tirahan ni Hogarth. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Alvin at sinabing, "Ngayon na ang magandang panahon para ilayo mo kami." Ang tanging taong humaharang sa aming daan ay si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Bago pa matapos magsalita si Brianna, pinutol siya ni Alvin. Nardo. Ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Natural lang na alam niya ang alitan sa pagitan ni Nardo at ng Asher Cloud Mansion. Dahil dito, nalitaw siya nang marinig niya na ang Palace Master ng Great Spirit Palace ay nakaharang sa kanilang pagtakas. Bukod dito, hindi rin niya alam na ang kanyang pagkakakilanlan bilang Young Master ng Asher Cloud Mansion ay nabunyag na 1 taon na ang nakalilipas. Sa oras na ito, detalyadong isinalaysay ni Pluto ang lahat ng nangyari upang maunawaan ni Alvin ang nangyayari. Ang huling direktang disipulo ng Palace Master ng Great Spirit Palace ay ang nangungunang pangkat ng Human Devil Clan na sumalakay sa Asher Cloud Mansion. Gayunpaman, siya ay napatay ng aking ama at ng isa pang makapangyarihang tao mula sa Asher Cloud Mansion. Nabigla si Alvin nang malaman niya ito. Sa anumang kaso, ang huling direktang disipulo ng Palace Master ng Great Spirit Palace ay nasa 6th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, ang aking ama, kasama ang isa pang powerhouse, ay nagawa siyang patayin. Sino ang powerhouse mula sa Asher Cloud Mansion? Kailan naging ganito kalakas ang ama? Maraming tanong ang lumitaw sa isip ni Alvin sa sandaling ito. Bukod pa rito, nalaman na ng buong Human Devil Clan na ako ang Young Master ng dating makapangyarihang Asher Cloud Mansion. Nalaman nila ang tungkol sa aking pagkakakilanlan sa pamamagitan ng aking mga larawan na dating kumakalat sa Lower Province. Sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung gaano siya naging pabaya. Kung nagbalat kayo lang sana siya, hindi sana siya napunta sa ganitong sitwasyon. Patuloy na nag-isip si Alvin habang malamig na nanlilisik ang kanyang mga mata. Gusto akong patayin ng Palace Master ng Great Spirit Palace, si Nardo, 1 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, natatakot siya sa Palace Master ng Wandering Saint Palace dahil malapit na siyang maging isang Eminent Celestial, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng pabaya. Sa lahat ng oras na ito, naghihintay siya sa labas ng mansyon. Nakipagkasundo na rin siya sa mga Vice Palace Masters ng Wandering Saint Palace. Papatayin niya ako kung susubukan kong tumakas. Kung hindi, hahayaan niya si Hogarth na harapin ako. Biglang nalipat ang atensyon ni Alvin sa ibang bagay. Parang hindi matatag ang aking Sun Saint origin. Natuklasan niya na ang kanyang Sun Saint origin ay parang hindi matatag at balisa na parang isang mapaglarong bata na sinusubukang tumakas dahil nakahanap siya ng isang bagay na masayang laruin. Kasabay nito, natuklasan din niya na ang kanyang pananaw sa mundo ay naging mas malalim. Bagamat nakarating na siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage at unti-unting naunawaan ang langit at lupa at nakabuo ng isang malabong koneksyon, ang kanyang pangunawa ay hindi gaanong malalim.
Gayunman, natuklasan niya na ang kanyang pangunawa ay tila lumalim at tumaas ng isang buong antas nang ang kanyang Sun Saint origin ay gumapang sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ay katulad ng kapag ang isang tao ay isang baguhan at agad na naabot ang fundamental awareness stage. Ito ay marahil dahil sa tribulation clouds mula sa Celestial Ascension Tribulation. Tila ang Sun Force na sumanib sa aking Saint origin ay bumuo ng isang uri ng koneksyon sa tribulation clouds. Nang sinubukan ni Alvin na imbestigahan ang koneksyon, naramdaman niya ang Sun Force na nakuha niya mula kay Elder Hal. Ang kapangyarihan ng Sun Force ay higit pa sa lahat ng kapangyarihan mula sa mundane realm. Kung tutuusin, nagmula ito sa Devata realm. Dahil dito, hindi masyadong malalim ang kanyang pag-unawa sa Sun Force. Ang alam lang niya ay ang Sun Force ay pambihira. Noong mababa pa ang cultivation base ni Alvin, kayang tapatan ng lakas niya ang mga powerhouse na mas mataas ang cultivation base kaysa sa kanya dahil sa Sun Force na sumanib sa kanyang Sun Saint origin. Sa labas ng mansyon, sa langit, si Palace Master Yates ay dumaranas ng heavenly tribulation. Ang atensyon ni Nardo ay nakatuon sa mga tribulation cloud na nagtatagpo sa ibabaw ng tirahan ni Hogarth. Natural lang, alam niyang matagumpay na naakit ni Hogarth ang Celestial Ascension Tribulation. Mayroon siyang hindi maintindihang ekspresyon sa kanyang mukha habang iniisip niya ang sarili, mula ngayon, magkakaroon ng isa pang eminent celestial sa Human Devil Clan. Dati, kahit na mas malakas si Hogarth kaysa kay Nardo, hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng kanilang lakas. Kung pag-uusapan ng katayuan, magkapantay sila dahil pareho silang Palace Master mula sa 3 palaces at 6 halls. Gayunpaman, sa kasalukuyan, si Hogarth ay magiging isang eminent celestial. Tiyak na magiging mas malakas siya kaysa kay Nardo. Hindi na magiging pareho ang kanilang katayuan. Mas mababa siya kay Hogarth. Sa angkan ng mga tao-demonyo, sa sandaling maging isang eminent celestial ang isang tao, ang posisyon nito ay iaangat sa isang patriarch. Nang matuklasan ng mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan na naroon sa pinangyarihan na matagumpay na naakit ni Hogarth ang Celestial Ascension Tribulation, sila ay nagkagulo. Si Palace Master Yates ay malapit nang dumanas ng kapigatian sa langit. Hindi ba halata? Naku po. Malaking balita ito. Kailangan ko nang bumalik at ipaalam ito sa ating Lord Hallmaster. Kailangan ko ring bumalik at iulat ito sa aking Lord Hallmaster. Maya-maya, 7 figure ang nakitang lumilipad palabas ng lupain ng Wandering Saint Palace. Ang mga taong ito ay mula sa natitirang 1 palace at 6 halls. Malinaw na bumalik sila upang ipaalam sa kanilang Palace Master at Hall Masters ang matagumpay na pag-akit ni Hogarth sa Celestial Ascension Tribulation. Bukod dito, walang posibilidad na mabaigo si Hogarth sa Celestial Ascension Tribulation. Walang alinlangan na siya ay magiging isang eminent celestial sa mga araw na ito. Ito ay magiging isang mahalagang okasyon sa Human Devil Clan. Ito ay tiyak na isang bagay na kailangan nilang iulat sa kanilang mga nakatataas. Di nagtagal pagkatapos umalis ng 7 tao mula sa natitirang 1 palace at 6 halls, tila may napansin si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Ha! Agad niyang inilipat ang kanyang tingin sa mansyon sa harap niya. Nakita ni Nardo ang isang lilang figure na may kargang 3 babae habang ang isa pang figure ay nakasunod sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay habang bumubulong siya sa kanyang sarili, Alvin, ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. 2,272. Naramdaman ni Alvin ang tingin ni Nardo sa kanya kaya lumingon siya kay Nardo at nakita ang balak na pumatay sa mga mata ni Nardo. Siya siguro ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Ngumisi si Nardo nang makita niyang lumingon si Alvin para tingnan siya. Akala niya ay sinusubukan ni Alvin na tumakas. Sinusubukang tumakas. Inakala ni Nardo na sinusubukang tumakas ni Alvin dahil iniisip niyang natatakot si Alvin sa kanya at kay Hogarth na malapit nang maging isang eminent celestial sa mga susunod na araw. Dahil sa banta ng isang eminent celestial na nakaamba kay Alvin, hindi niya inakalang magiging matapang si Alvin para magpatuloy sa Wandering Saint Palace. Hindi na inabala ni Alvin si Nardo dahil inilabas niya sina Kelly, Vilma, at Brianna. Tara na. Sumunod si Pluto nang marinig niya ang mga salita ni Alvin.
Matapos lumipad ng ilang sandali, itinaas ni Pluto ang kanyang ulo upang tingnan kung saan sila patungo. Nagulat siya nang makita ang mga tribulation cloud na nakaambang sa unahan. Ay ito. Hindi ba ito ang direksyon ng tirahan ng Panginoong Guro sa palasyo? Akala niya ay ilalabas sila ng kanyang Panginoon mula sa palasyo ng mga Wandering Saint. Labag kanyang inaasahan na direktang dadalhin sila ng kanyang Panginoon sa tirahan ng Panginoon sa palasyo. Lubos siyang natigilan. Sa katunayan, hindi lang si Pluto ang nalito. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Hindi inaasahan ito ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Inaasahan na niya na susubukan ni Alvin na umalis pagkatapos ng lahat. Nagpatuloy si Alvin sa paglalakad patungo sa sentro ng ari-arian ng Wandering Saint Palace. Doon matatagpuan ang tirahan ni Hogarth. Ha! Hindi ba't si Vice Palace Master doon iyon mula sa Wandering Saint Palace? Samantala, natuklasan din ng mga tao mula sa iba pang mga palasyo at 6 na hall si Alvin at ang kanyang mga kasama. Anong pinagsasabi mo? Ano, Vice Palace Master doon? Siya ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Saan siya pupunta? Mukhang papunta siya sa sentro ng estate. Bakit hindi siya nagtangkang tumakas? Baka hindi niya mahanap ang daan. Paano nangyari iyon? 3 taon na siya sa palasyo. Kahit na ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang, paano niya hindi malalaman ang daan palabas ng ari-arian? Tama. Ang ginawa ni Alvin ay hindi lamang nakalito kina Pluto at Nardo, kundi pati na rin sa iba mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang balak gawin ni Alvin. Ang mga elder mula sa Wandering Saint Palace ay nalito rin sa ginawa ni Alvin. Hindi ba't papunta siya sa tirahan ng Panginoon sa palasyo? Baka plano niyang sumuko para hindi siya patayin ng Panginoong Guro ng palasyo. Gayunpaman, hindi sila kumbinsido na susuko si Alvin. Binalik sila nito sa parehong mga tanong nila kanina. Ano ang sinusubukang gawin ni Alvin? Saan niya balak pumunta? Nararamdaman ko ang Sun Force na lalong nagiging hindi mapakali habang papalapit ako sa lugar kung saan nagtatagpo ang mga tribulation clouds. Parang may kung anong bagay sa gitna ng convergence area ang umaakit dito. Naisip ni Alvin sa sarili habang isinasama niya ang kanyang asawa, anak na babae, at hipag. Bukod pa rito, nararamdaman ko ang unti-unting paglalim ng aking pag-unawa sa langit at lupa nang walang anumang senyales ng paghinto. Maaaring mabagal ito ngunit patuloy ang pagbuti. Sigurado akong ang aking pag-unawa sa langit at lupa ngayon ay higit na nalampasan ang lahat ng mga nakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage ilang taon na ang nakalilipas. Hindi lang iyon, nararamdaman ko rin ang aking bilis ng pag-unawa habang papalapit ako ng papalapit sa lugar kung saan nagtatagpo ang mga tribulation clouds. Ito ang dahilan kung bakit dinala ni Alvin ang kanyang mga kasama sa sentro ng lupain ng Wandering Saint Palace. Alam niyang ang pagpunta sa lugar na iyon ay makakabuti sa kanya, at ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa ay sumusuporta sa kanyang teorya. Naisip ni Alvin sa sarili, paano kung gamitin ko ang Sun Force gamit ang kasalukuyan kong pagkaunawa sa langit at lupa. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at isang Mar-Ingel at mapang ipong puwersa ang lumabas, na nagpayanig sa kawalan. Oo nga. Lumakas na ito. Isang malinaw niyang naramdamang mahinang koneksyon sa pagitan ng Sun Force at ng Tribulation Clouds. Napakahina ng koneksyon dahil hindi ko pa lubos na nauunawaan ang langit at lupa. Nang gamitin ni Hogarth ang kanyang Saint Origin 3 taon na ang nakalilipas, malakas itong umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Ang puwersa ng kanyang Saint Origin ay napakalakas. Malinaw pa ring naaalala ni Alvin ang insidente mula 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pag-atake ay madaling naharang ni Hogarth na parang isang batang umiikot sa isang larwang espada. Bukod dito, pinalipad ni Hogarth ang kanyang espada pabalik sa kanya na may napakalakas na puwersa. Lubos siyang nagulat noong panahong iyon. Naramdaman niya kung gaano kaitikot ang mga powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage na nakaunawa sa langit at lupa. Natural lang, noong panahong iyon, halos lubusan ng naunawaan ni Hogarth ang langit at lupa.
Kung hindi, hindi niya maaakit ang Celestial Ascension Tribulation pagkatapos lamang ng 3 taon. Bagamat kakailanganin ng isang tao ng pagkakataong maakit ang Celestial Ascension Tribulation, hindi niya makukuha ang ganitong pagkakataon kung hindi niya nauunawaan ang langit at lupa sa isang tiyak na antas. Sa tagal ng paglalakbay ko rito mula sa aking mansyon, ang aking pag-unawa sa langit at lupa ay lubos na bumuti. Nakaramdam ng tuwa si Alvin nang maramdaman niya ang koneksyon sa pagitan ng kanyang Sun Saint origin at langit at lupa. Sa lahat ng panahong ito, tuluyan ang hindi pinansin ni Alvin si Nardo na nakasunod sa kanya. Ito ay dahil alam niyang hindi siya gagayahin ni Nardo nang walang ingat hanggat nanatili siya sa loob ng Wandering Saint Palace. Mas malamang na hindi siya atakihin ni Nardo ngayon dahil isang hakbang na lang ang layo ni Hogarth sa pagiging isang eminent celestial. Lubos na naunawaan ni Alvin ang sitwasyong kinalalagyan niya. Bagamat nag-aalala siya kay Hogarth, gusto niyang malaman kung bakit hindi mapakali ang kanyang Sun Force. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa gitna ng convergence area na umaakit sa kanyang Sun Force. Bukod dito, mayroon siyang napakalakas na pakiramdam na makikinabang siya sa pagpunta roon. Ang Sun Force ay nagmula kay Elder Hal na mula sa Devata Realm. Sa makatuwid, mas malakas ito kaysa sa ibang mga puwersa sa mundong ito. Habang papalapit ako ng papalapit sa lugar kung saan nagtatagpo ang Tribulation Clouds, hindi lamang nagiging mas hindi mapakali ang aking Sun Force, kundi mas mabilis din ang aking pag-unawa sa langit at lupa. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang para sa akin ang pagpunta roon. Tinimbang na ni Alvin ang mga kalamangan at kahinaan ng pagpunta sa lugar kung saan nagtatagpo ang mga Tribulation Cloud. Hindi naman siya tanga. Hindi naman ito padalos-dalos na desisyon. Tutal, kasama niya ang kanyang asawa at anak na babae. Kailangan niyang siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Sa sandaling ito, naiinis na sinabi ni Brianna, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit ka pupunta sa tirahan ng Palace Master? Pakiusap, huwag mong kaladkarin sina Kelly at Vilma pababa kasama mo kung plano mong mamatay. Matagal na niyang pinipigilan ang sarili niyang magsalita. Hindi na siya makaimik habang papalapit sila ng papalapit sa tirahan ni Hogarth. Mabilis na inalo ni Kelly ang kanyang kapatid at sinabing, Ate, naniniwala akong may dahilan si Brother Alvin sa paggawa nito. Huwag kang mag-alala. Base sa kanyang mga salita, makikita ang kanyang lubos na tiwala kay Alvin. Tumango si Vilma sabay sabing, tama po, tiya. Hindi po tayo sasaktan ni Daddy. Natigilan si Brianna sa mga tugon ng kanyang kapatid at pamangkin. Sumulyap lamang si Alvin kay Brianna nang walang pakialam at hindi na nag-abalang sumagot sa kanya. Base sa kakayahan ko ngayon, tiyak na hindi ako makakalaban ni Nardo at Hogarth kung hindi ko gagamitin ang Devil Seal Tablet. Kahit na ganoon, hindi pa rin ako lubos na sigurado kung mapapatay ko sila gamit ang Devil Seal Tablet. Kung hindi ko sila mapapatay, walang pagkakaiba kung pipiliin kong tumakas ngayon o pumunta sa tirahan ni Hogarth. Nasa panganib pa rin tayo kahit ano paman. Mas mabuting sundan ko na lang ang Sun Force at pumunta sa lugar kung saan nagtatagpo ang mga Tribulation Cloud. Pakiramdam ko ay makikinabang ako rito. 2,273. Sa palagay ni Alvin, pipiliin man niyang tumakas mula sa Wandering Saint Palace o tumungo sa tirahan ni Hogarth, nasa panganib pa rin sila. Kailangan pa rin niyang harapin ang isang makapangyarihang nilalang sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Kaya naman, naisip niyang mas mabuting tumungo na lang siya sa tirahan ni Hogarth kung saan naaakit ang kanyang Sun Force. Kahit papaano, tila makikinabang siya rito. Dahil ito ang Celestial Ascension Tribulation ni Hogarth. Ang lugar kung saan nagtatagpo ang mga Tribulation Cloud ay dapat nasa itaas mismo ng kanyang mansyon, patuloy na naisip ni Alvin sa kanyang sarili, aabutin ng ilang araw para malampasan ni Hogarth ang Heavenly Tribulation. Tutal, ang Celestial Ascension Tribulation ay naiiba sa karaniwang Heavenly Tribulation. Mayroon itong 81 kidlat. Malalagpasan lamang niya ang Celestial Ascension Tribulation kung kaya niyang tiisin ang lahat ng 81 kidlat. Sa oras na iyon, ang kanyang katawan ay gagawa ng celestial origin energy, at siya ay magiging isang eminent celestial. Bago niya malampasan ang tribulation, isa pa rin siyang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage tulad ni Nardo.
Binilisan niya ang takbo habang isinasama niya ang tatlong babae. Nang makita ito, bumilis din si Pluto, at sumunod sa likuran. Samantala, sinusundan din ni Nardo at ng iba pang mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan si Alvin at ang kanyang mga kasama. Bukod doon, sumama rin ang ilang mga elder mula sa Wandering Saint Palace. Ang mga elder na ito ay ipinadala ni Fredo, isa sa mga Vice Palace Masters ng Wandering Saint Palace, upang bantayan si Alvin. Ngayong umalis na si Alvin sa kanyang mansyon, natural lamang na susundan nila siya. Habang nangunguna si Alvin, ang malaking grupo ng mga taong ito ay nagdagsaan patungo sa tirahan ni Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Pabilis ng pabilis ang aking pag-unawa sa langit at lupa. Nakakapanabik. Naisip ni Alvin sa sarili habang papalapit siya sa mansyon. Sabik siyang matuklasan ang bagay na umaakit sa kanyang Sun Force. Samantala, ang iba pang mga Palace Masters at Hall Masters mula sa 3 palasyo at 6 na hall ng Human Devil Clan ay sa wakas ay nakatanggap ng balita tungkol kay Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, na sumasailalim sa Celestial Ascension Tribulation at malapit ng maging isang Eminent Celestial. Sa palasyo ng pulang-pulang blaze, matagumpay na naakit ni Hogarth ang Celestial Ascension Tribulation. Nagulat si Titus, ang Vice Palace Master ng Crimson Blaze Palace, nang marinig niya ang balita mula sa isang elder na kararating lang. Si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ay kinikilala na bilang pinakamalakas na tao pagkatapos ng Human Devil Clan bago pa ito. Ngayon ay matagumpay na ba niyang naakit ang Celestial Ascension Tribulation? Base sa kasaysayan ng Wandering Saint Palace, walang Palace Master na nabigo sa Celestial Ascension Tribulation. Sa madaling salita, hindi magiging mahirap para kay Hogarth na malampasan ang Celestial Ascension Tribulation. Pagkatapos ng ilang araw, siya ay magiging isang Eminent Celestial. Huminga ng malalim si Titus nang maisip niya ito. Pagkatapos noon, mabilis siyang pumunta kay Palace Master ng Crimson Blaze Palace upang ipaalam sa kanya ang mahalagang balitang ito. Lalo na ang Crimson Blaze Palace, ang balitang ito ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa Human Devil Clan. Sa Asher Sheen Hall, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ay sumasailalim sa Celestial Ascension Tribulation. Magkakaroon ba tayo ng pangalawang Eminent Celestial sa ating Human Devil Clan? Sabi nga't ang langit sa ibabaw ng Wandering Saint Palace ay mukhang maringal dahil sa mga ulap ng kapigatian na namumuo. Gusto kong pumunta at tumingin. Kahit hindi ako makapasok sa Wandering Saint Palace, sapat na iyon para mapanood mula sa malayo. Isama mo ako. Tutal, hindi ko pa nakikita ang Tribulation Clouds mula sa Celestial Ascension Tribulation dati. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagdanas ni Hogarth ng Celestial Ascension Tribulation sa Asher Sheen Hall, natural lang na nagdulot ito ng kaguluhan. Isang malaking grupo ng mga tao ang lumabas pa sa Asher Sheen Hall para tingnan ang Wandering Saint Palace. Sa sandaling ito, ang Crimson Blaze Palace, ang Asher Sheen Hall, at ang iba pang 5 bulwagan ay nagkagulo. Maraming tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ang papunta sa palasyo ng mga Wandering Saint. Nakakita sila ng isang hindi kapansin-pansing tanawin na nagbabala sa iba sa lungsod ng mga banal na Diablo tao. Dahil dito, hindi nagtagal at kumalat ang balita tungkol dito sa lungsod ng mga banal na Diablo tao. Sa loob lamang ng ilang araw, ang angkan ng mga tao-demonyo ay magkakaroon ng isa pang Eminent Celestial. Isa itong magandang balita para sa ating angkan. Napakagandang balita talaga. Ngayong mayroong isang Eminent Celestial sa Wandering Saint Palace, ito ang magiging pinakamalakas na puwersa sa 3 palasyo at 6 na bulwagan sa ating Human Devil Clan. Nagkagulo ang Human Devil Saint City. Bukod sa mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan, karamihan sa mga Human Devil ay natuwa sa balita ng isa pang Eminent Celestial sa angkan ng Human Devil. Hindi mahalaga sa kanila kung siya ay mula sa Wandering Saint Palace. Tutal, sa pagkakaroon ng pangalawang Eminent Celestial sa angkan ng Human Devil, lalo lamang tataas ang katayuan ng kanilang angkan. Paano silang hindi makakaramdam ng tuwa? Swoosh! 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 Sa isang hindi kapansin-pansin at sira-sirang mansyon na matatagpuan sa hilagang silangan ng Human Devil Saint City, ang tunog ng sipol ng hangin ay umalingaw-ngaw sa hangin.
Maya-maya, isang figure ang biglang lumitaw sa harap ng pinto ng sira-sirang mansyon. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan na nakasuot ng berdeng roba. Karaniwan lang ang kanyang hitsura, at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Humabog. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya, pumasok na siya sa sira-sirang mansyon at tumayo sa harap ng isang silid. Ang pinto ng silid ay puno ng mga sapot ng gagamba. Batay dito, makikita na matagal nang hindi nabubuksan ang pinto. Kakatwa, ang nasa katanghaliang gulang ay yumuko ng may paggalang na parang may isang taong may mataas na reputasyon sa likod ng pinto. Guru, si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ay matagumpay na nakaakit ng Celestial Ascension Tribulation. Sa loob ng ilang araw, malamang na siya ay magiging isang eminent celestial. Magalang na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mapagkumbaba ang kanyang tono ng magsalita. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na siya ay magalang dahil ang taong nasa likod ng pinto ay ang kanyang amo. Kung nandito lang ang mga pinuno ng 3 palasyo at 6 na bulwagan mula sa angkan ng mga Diablo tao, magugulat sila kapag nakita nila ito. Tutal, ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi ang kasalukuyang patriarka ng angkan ng mga Diablo tao na isa ring eminent celestial. Swoosh! Pagkatapos magsalita ng patriarka ng angkan ng mga Diablo tao, narinig ang mahinang simoy ng hangin. Tinanggal ng simoy ng hangin ang lahat ng sapot ng gagamba mula sa pinto. Bukod doon, nagsimulang lumabas ang hamog mula sa siwang sa ilalim ng pinto. Patuloy na lumakas ang hamog bago ito biglang tumigas at naging isang figure ng isang lalaki malapit sa patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo. Ang figure ay pagmamayari ng isang matandang lalaki na nakasuot ng abuhing damit. Kulubot ang mukha ng matandang lalaki, at maputi ang kanyang mga kilay. May hawak siyang mukhang sira-sirang tungkod. Sa kabuuan, mukha siyang isang ordinaryong matandang lalaki. Gayunpaman, batay sa mahiwagang pamamaraan na ginamit niya noong siya ay lumitaw, malinaw na hindi siya pangkaraniwan. Bukod pa rito, tinawag siya ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo bilang Panginoon. Isang biro. May isang taong tulad ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo ba na tatawag sa isang ordinaryong matandang lalaki bilang Panginoon? Biglang lumiwanag ang malabong mga mata ng matandang lalaki nang tanungin niya ang patriarka ng angkan ng mga Diablo tao, Hogarth. Siya ba ang inapo ng immortal na si Daniel Yates, mula sa Wandering Saint Palace? Paus ang boses niya, na nagbibigay ng nakakatakot na dating. Oo. Agad na tumango ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo. Alam niya kung sino si Daniel. Isa siyang elder ng Wandering Saint Palace mula 5,000 taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, nakarating na si Daniel sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Hindi nagtagal at naakit niya ang Celestial Ascension Tribulation. Sa kasamaang palad, hindi siya ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Kaya naman, hindi niya alam teknik para malampasan ang Celestial Ascension Tribulation. Nabigo siya sa kanyang Celestial Ascension Tribulation. Inakala ng karamihan sa angkan ng mga tao-devil na namatay si Daniel nang hindi siya nakasali sa Celestial Ascension Tribulation. Gayunpaman, kung namatay nga siya, bakit tinawag siyang immortal ng misteryosong lalaking nakaabong damit, ang Panginoon ng patriarka ng angkan ng mga tao-devil? Tumango ang matandang lalaking nakaabong damit. Mabuti. Mukhang mas magaling pa siya kaysa sa immortal na si Daniel. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ngayong lumitaw na ang pangalawang eminent celestial sa angkan, oras na para umalis ako. May bahid ng ginhawa na narinig sa kanyang boses. Guru, sigurado ka bang gusto mo nang umalis? Hindi nagulat ang patriarka ng angkan ng mga tao-diablo sa mga salita ng matanda. Tila matagal na niyang alam ang balak ng matanda. Gayunpaman, may bahid ng pag-aatubili ang maririnig sa kanyang boses nang kausapin niya ang matanda. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.